Mga katambay, mga kabayan, si Kamanong po, nagbabalik na naman po muli para po magkomento po sa inyo dito po sa Tambayan Makabayan. Maganda umaga po muna, tanghali, hapon, gabi, madaling araw po sa ating lahat. Sana po nasa maayos at mapayapa po tayong kalagayan lahat mga kababayan. Samahan niyo po inyong lingkod, magkomentuhan na po tayo. Ito po mga kababayan, ikinanta po ni Bryce Hernandez, si Saldico, na talagang nagkakamal. At talagang grabe po ang pera na dinideliver po sa kanya. Ayon po rito kay Hernandez mga kababayan. Kaya lang po ang tanong, kung si Saldico ay nagkamal po ng isang damukal na pera galing po sa taong bayan, bakit po di hamak kaya? Bakit wala pong nababanggit man lang na mas malaki di hamak ang nakukuha ng mga ulo? Hindi po ba? Bakit po wala man lang po nababanggit na nagdi-deliver din po ng pera umano at nagkakaroon din po ng napakaraming pera ang speaker? Mga kabayan, papayag kaya ang speaker at papayag kaya ang pangulo ng bansa na merong isang Saldico na nagkakamal ng isang damukal na salapi na galing sa taong bayan samantalang sila ay hindi nagkakaroon nito? Ganon po ba mga kabayan? Nakapagtataka. Nagtataka lang po si Kamanong. Mas dumadami at nagkakamal ng pera yung mga nasa baba kaysa ron sa nasa itaas. Unbelievable. Komento ko lang po yan. Ito po, pakinggan na po natin mga kababayan. Meet mo na si Ginoong Saldico, si Congressman Saldico. Saan mo na-meet? Nakita ko po. Nakita ko po siya. Saan mo nakita? Doon po sa sa Shangri-La. Bakit mo siya nakita? Magkakausap po siya ni boss. So kasama ka ni Engineer Alcantara nung kausap ni Congressman Saldico si Engineer Alcantara. Opo, pero naka-distance po ako. Hindi po yung kausap po. Hindi po kayo kausap. Opo. Usap lang po yun. Wala po kayong dineliver na pera or what? Nag-deliver din po kami ng pera pero hindi po directly kay sa kanya. Bali yun nga pong, sinong kanya po? Sinong kanya? hindi po namin directly nakita si Kong Saldi. Okay. Ang pinakausap po sa amin yung tao niya pong pangalan ni Paul. Paul. Okay. So a certain Paul na tao ni Kong Saldi. Opo, Your Honor. Ang inabutan nyo ng pera. Opo. Sa pagkakaalala, alam mo, magkanong pera yung inabot mo doon sa tao ni Kong Saldi na si Paul? Maraming maleta po ng pera yon, Your Honor. Tingin ko po, billion po yun. Bilyon? Opo. Saan nyo sinakay yung bilyon? Sa mga van po. Kung di po ako nagkamali, mga 6 o 7 van po yung gamit namin nun. 7 van? Bakit? Ilang maleta ba yung ilang bilyon na yon? Ang laman po ng isang maleta nasa 50 million po. So ilang maleta lahat-lahat yun? Estimate mo, pagkatanda mo? Mahigit po sa 20 maleta, Your Honor. At 50 million? Opo, Your Honor. So mga 1 billion po yun, tama po ba? Opo, Your Honor. Saan po dineliver ito? Yun nga po sa meron nung una po, doon po sa basement po ng Shangri-La. Shangri-La Hotel? Opo. Saan Shangri-La po? Dalawa po. Shangri-La ito. Sa BGC po. Sa BGC, sa basement. Opo. So, paano? May kotse ba tumapat sa van ninyo? May mga van to van? Wala po, sir. Kumbaga, diretso po siya sa elevator, paakyat po doon sa penthouse. Kinarga po ninyo sa penthouse? Sa pinakataas po, actually, yung isang kasama po namin na si Engineer Paul, nakarating po siya mismo doon sa loob ng penthouse? Opo, doon sa taas. So, yung 20 maleta na yon ay sa penthouse ninyo i-deliver sa Shangri-La? Yes po, Your Honor. Alright. Bukod po sa Shangri-La, nagdadala rin po kami sa Valle Verde. Valle Verde din po, bahay din po ito ni Congressman Saldico? Kagaya nga po nung sinasabi ni Boss Henry kanina, nung unang, kung hindi po ako nagkakamali, unang 2 taon sa Shangri-La po. Nung mga sumunod na taon, puro sa Valle Verde, 6 na po.
Po mga tambay, napakaswerte po ni Saldico mga tambay. Siya po ngayon, siya lang po ang naiipit yata ngayon mga kabayan sa mga congressman. Nakaka-amaze mga kabayan. Mukhang si Saldico po yata ang tinasabing siya po ang magiging tagapagtanggol o tagapagligtas. Tagapagligtas po yata nila si Saldico, mga kabayan. Hindi kaya? Kaya paano po uuwi si Saldico? Sige nga, uuwi pa ba yan? Ang bali-balita po natin kay Saldico ay nasa ibang bansa at ang balita po yata nasa Europe na yata yan at bumibili yata ng bahay. Mga kabayan, yun yata ang balita dyan, kumakalat sa social media na si Saldico ay wala na sa Amerika. Mga kabayan, magaling na yata, gumaling na. At napunta na yata sa bandang Europe at doon bibili ng bahay, mga kabayan. Paano uuwi yan? Ngayon, kung umuwi man yan, puprotektahan po nila yan. Kung nasa Pilipinas naman po yan. Kung yan po ay uuwi o nasa Pilipinas na, magtatago lang po yan. Kailangan magtago yan. Hindi po ba? Nakita nyo po yung sinasabi po ni Bryce Hernandez, yung isang engineer, na sa Valle Verde, sa Penthouse, sa Shangri-La, sa Penthouse, makita nyo po, meron pala mga bolt doon. At syempre po, doon sa kanyang bahay sa Valle Verde, ay meron din po mga bolt doon. Hindi naman po pala sa bangko dinadala. Hindi naman po pala sa bangko dinadala ang pera ng Pilipino. Dinadala lang po pala sa mga penthouse, saka sa mga mansyon, sa mga bahay po, mga exclusive subdivision sa Metro Manila. Nakita nyo po mga tambay, ibang klase po. Kaya po, ang tanong po ni Kamanong, katulad po ni Senator Erwin Tulfo, dati pong congressman yan ng party list. May yung ACT-CIA yata ang party list yan ng mga Tulfo. Matagal po naging party list po yan. Congressman o representative. Hindi po ba? Lalong-lalo po noong 19 Congress. Nagtataka lang po si Kamanong, mga kabayan. Sanggan dikit po nila Saldico yan. Si Erwin Tulfo. Napakadalas po natin mapagkikita yan. Kasama po ni Saldico at ni tambaluslos si Erwin Tulfo. Pero hindi po namin-mention. Hindi po namin-mention. Minsan na-mention. Pero nagalit. Nagalit po nung ma-mention ang pangalan niyan ni Erwin Tulfo sa Senado. Hindi po ba? Na-mention po ng isang contractors, mga tambay. Nagalit. Nagamit daw po ang kanyang opisina at ang kanyang pangalan. Lagana po kasi ito, systematic eh. Kung totoo ang sinasabi po nitong nila Bryce Hernandez, mga tambay. Kung totoo po sinasabi ni Bryce, mga kabayan, sa tingin nyo, si Saldico lang ang kailangan po ritong maipit. Iipitin mo si Saldico. Alam naman po ng buong Pilipino, ng buong bayan, ng buong bansa, na talagang systematic po, na pinaniniwalaan po natin yung sinasabi ng ating Vice President. Matagal na niyang alam at matagal niya nang sinabi sa Pangulo na grabe ang korupsyon sa kanyang gobyerno. 2 tao lang ang kumukontrol ng pera ng bansa. Si Saldico at si Tambaluslos. Bakit ngayon? Si Saldico lang ang naiipit. At si Saldico lang po ang pinagdadala ng isang damukal na pera ng taong bayan. Mga kababayan. At itong mga senador na pinangalanan. Di ba? Si Jinggoy, si Villanueva, si Revilla. Hindi ba? At yung isang nagretiro na DPWH, di ba? Na secretary, na undersecretary, si Cabral po yata yun, si Cabral. Hindi mo ba, mga kabayan? Nakapagtataka. Bakit ganito lang po ang pinasasabog ng mga ito, katulad po nitong engineer si Bryce, mga tamay. Itong si Bryce Hernandez, bakit ganito lang po? Ganito lang ang pinasasabog nila. Bakit wala na pong iba? Mga kababayan. Ibig sabihin, sa loob ng 3 taon,
Mga kabayan, yung pera ng Pilipino ay halos napupunta lang po. Ang napakaraming porsyento ng korupsyon ay kay Saldico at dito sa mga pinangalanan nila senador. Mga kababayan, papayag po ba ang ibang congressman na kaalyado katulad ni Erwin Tulfo? Nakaalyado po siya ng 19 Congress na hindi rin po siya nakakuha ng mga proyekto. Mga kabayan, at yung mga nasa Quadcom at Tuadcom na maiingay, at papayag din po ba na kakampi ka sa administrasyon ng binagoong Pilipinas sa 19 Congress? Sige nga, noong 19 Congress, mula 2022 hanggang 2025, sige nga, papayag po ba yung pumirma sa impeachment ng Vice President na hindi magkaroon ng proyekto at hindi masuhulan dahil kaalyado ka? Mga kababayan, sige nga. At lalong-lalo pong speaker, bilyon ang naging pera ni Saldico, samantalang speaker, wala, swelduhan lang. Aasa lang sa sweldo ng speaker na 200,000 mahigit. O sabihin na natin 300,000 plus a month. Kontento na ang speaker sa ganyan. Mga kabayan, samantalang mas maraming jet, private jet na nabili ang speaker at mga helicopter o chopper at napakaraming mansyon at biglang lumobo ang kanyang pera sa salin. Yung sinasabi ni Mayor Baste, yung 200 million, naging 3 billion mahigit ang kanyang salin, mga kabayan. Kaya nakapagtataka. Si Kamanong ay nagtataka. Bakit never ma-mention ang pangalan ng isang speaker, mga kabayan? At syempre po, hindi rin po ma-mention dyan ang pangalan ng Pangulo na siya po ang pumipirma ng budget natin. Tanging Pangulong Marcos lang ang pipirma ng budget ng Pilipinas. Ang GAA, mga kababayan. At nakapagtataka, mga kababayan, hindi rin po na-mention ang pangalan po ng DPWH na nagretiro na si Secretary Bonoan, mga kababayan. Hindi rin po nagkakapera si Bonoan sa ganitong po kalalaking transaksyon, mga kababayan. Nakapagtataka itong mga engineer. Yung mismong boss mo, nagkakaroon yung USEC, pero ayaw mong banggitin yung mismong secretary na si Bonoan, mga kababayan. Mukhang napakabahong isda, mga kababayan. Something smell napakabahong isda ang nakikita po ni Kamanong. Something bulok na isda ang amoy. Hindi po ba, mga kabayan? Unbelievable ang mga ganitong pangyayari sa ating bansa. Talagang kailangan pong may isalba at meron pong sinasabi pong meron pong kailangan silang magiging sacrifice. Isasakripisyo ang isang congressman, 2 congressman, 3 congressman, hanggang 10 congressman, basta po mailihis lang at hindi madamay ang hari at ang kanyang prinsipe at ang kanyang reyna. Hindi po ba, mga kabayan? Ganyan po katindi. At syempre po, magdadamay na rin po ng mga iilan-ilang senador, mga kabayan, para po ito siraan at pabagsakin. Samantalang systematic po, halos lahat po sila ay meron pong karga-karga. Meron po lahat yan. Hindi po ba? Kaya hindi po ba tayo nagtataka? Ang tanging iniimbestigahan lang po ay sila. Napakarami pong dapat imbestigahan na mga district engineer sa buong Pilipinas. Bakit sila lang, mga kababayan? At bakit limitado lang ang mga contractors na iniimbestigahan? Bakit kaya? Kaya nga po ang tanong natin kay Bryce Hernandez, mga kabayan,
Hindi kaya nadadalan din ng ban-ban na pera si Congressman Sandro Marcos sa Ilocos? Sino naman kaya ang nagdadala ng ban-ban na pera kay Congressman Sandro Marcos na representative po ng Ilocos Norte? Dahil siya po ay meron din pong proyekto ayon po kay Chavit Singson. Napakarami pong nakuhang proyekto, lalo-lalo din daw po ang flood control. At mga diskaya rin daw po ang mga contractors doon po sa Ilocos Norte. Kaya po nagtatanong si Kamanong, wala ka rin bang alam, Bryce Hernandez, kay Congressman o Representative Sandro Marcos, kung sino naman ang nagdadala ng ban-ban na pera? Mga kababayan, nagtatanong lang po si Kamanong. Hindi naman po masama magtanong. Yan po mga kababayan, ang nakikita po natin dito po sa sinasabi po ng Senado ng kanilang mga star witness. Kawawang Saldico, mga kababayan. Si Saldico ngayon ang sinasabing sacrifice. Isasakripisyo si Saldico nila yata para si Saldico ang umako lahat ng napakalalaking korupsyon, komisyon sa bansang Pilipinas. Mga kabayan, hindi kaya isasacrifice si Saldico kasi wala na siya sa Pilipinas? Parang si Andy Bautista lang, hindi na bumalik ng Pilipinas. Mga kababayan, napaagaling po ng script, mga kababayan, para po tayong nanonood ng pinikula sa Senado at sa gobyerno ni Marcos Jr. Systematic, scripted, may direktor, may kumukumpas, at may producer. Di umano, mga kabayan. Napaagagaling. Maraming salamat po, mga kabayan, sa mga nagusto po ng ating tambayang makabayan sa YouTube at TikTok. At ganoon din po sa mga subscribers po natin. Maraming salamat po sa inyo. Thank you po. At sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe, maraming salamat din po. At thank you rin po. Maraming salamat po sa mga nagbibigay po ng biyaya at tulong sa inyong lingkod. Shoutout po sa inyong lahat. At syempre po yung dasal at panalangin po natin sa ating pong pamilya Duterte, sa pamilya Duterte, naway maingatan po ang ating Vice President. Ganon din po ang dating Pangulong Duterte maingatan at madugtungan pa po ang kanyang buhay at kalakasan at makabalik na po siya sa lalong mabilis sa ating bansa. Maraming salamat po sa mga dasal, mga kababayan. At ganoon din po mga kababayan, tayo po'y manalangin at magdasal na maingatan po tayo at ang ating buong sambayanan. Thank you po. Konting tiis na lang po mga kababayan. Hindi naman po magtatagal ang kanilang kasamaan. Matatapos din po yan at magwawakas. Maraming salamat po. Ingat po tayo. Bye-bye.